gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga kaganapan ba, yung mga nangyari sa buhay ko nitong nakaraang buwan at saka nung last year. Kasi nga, hindi naman ako totally active dito sa YouTube channel ko. So, ito na yung time mga kababes para i-share ulit sa inyo yung kaganapan sa buhay ko. Lalo na sa pag-apply ko sa Europe. So, yun. I hope na naka-inspired ako sa mga taong nanonood sa vlog ko. So, yun nga mga kababes. Last year, September 25, 2025, nag-apply ako sa One Step Services. At nagbayad ako sa kanila ng 1,500 riyals. So, pakita ko yung resibo para proof sa inyo. Ayan. Ito yung resibo na nakasulat dito, 1,500 riyals yung binayad ko sa One Step Services. Nagbayad ako sa kanila ng 1,500 riyals sa One Step Services mga kabibs kasi ang sabi ng One Step Services, yun yung ibabayad nila sa katay-up nila doon sa Hungary. Kumbaga ka-sales associate nila doon. So, ayun. Noong October 23, 2025 mga kabibs, approval na po yun ng confirmation sa Hungary. Doon sa katay-up nila sa Hungary yung sales associate. So, nag-message sa akin. Nag-send sila ng sa email ko. So, nakita ko dito sa screen para makita nyo din. So, ang nakalagay doon is approval confirmation Hungary. So, nung October 23, 2025 sila nag-email sa akin. After ko na na-receive yung email galing sa sales associate sa Hungary, pumunta na ako ng One Step Services. Noong October 25, 2025, nagbayad ako sa kanila ng 3,500 para ma-process na yung aking working permit. Actually mga kabibs, ang pinagtataka ko dito sa sinend nilang email, October 20, 2025. Pero, nung nag-email sa akin, October 23 na. Tanong ko sana sa One Step yun. Kaso, nakalimutan ko na. Dami ko kasing iniisip. So, ayun mga kabibs. Tapos, ang ina-applyan ko kasi sa kanila mga kabibs, factory worker. So, nakalagay dito, Dear Miss Chancel, congratulations. On behalf of our associate in Hungary, we are pleased to inform you that your application has been approved. Sobrang saya ko nito. Ito naman, pakita ko sa inyo yung resibo na patunay na nagbayad ako sa One Step Services ng para sa working permit ko, 3,500 riyals. Nung nagbayad ako ng working permit mga kabib sa One Step Services, ilang buwan din ang nakalipas nung kinontak nila kami. Actually, ako yung laging nag-aakura. Lagi ako nagme-message sa One Step Services na kung ano na bang balita, kung meron na ba akong working permit. Kasi nga, lagi ko silang sinasabihan na may expired na kasi yung QID ko. At saka, may balak akong magbakasyon ng May 5. Na-inform ko na sila noon. Tapos, ang sabi naman sa akin ng One Step Services, kailangan pang mag-antay, ganyan. At saka, ang sabi din nila na kailangan pa daw muna ipa-renew yung aking QID kasi hindi po pwede na expired yung QID tapos magpa-process ako ng mga requirements, ganun. Yun yung advice sa akin ng One Step Services. And then, may scenario pa mga kababes na pinapapili kami ng One Step na baka gusto namin lumipat ng ibang Europe country like Malta, ayan, waitress. Dun sa Malta kasi medyo mababa na daw yung offer nila doon and kailangan mo lang kasi doon mag-exam interview ka pa. Ayoko ng ganun. Hate na hate ko talaga yung interview at saka exam. At saka wala kasing snow sa Malta. Snow lang pala yung gusto. Pero yun nga. At saka tapos may one time din na nag-message sa akin yung One Step Services na po pwede ba na ilipat niya ako doon sa food
kitchen helper. Dapat nga i-accept ko na yun, pero nag-isip talaga ako ng todong-todo kung i-accept ko or hindi. Naghingi rin ako ng advice sa magulang ko, sa kapatid ko. Sabi nila huwag ko daw tanggapin yung kitchen helper kasi nga mahirap yung gano'n. Eh sabi ko naman, stepping stone ko lang yun. Sabi nila kahit na ganyan. So, yung one step, sabi nila sa akin, nagkamali daw sila ng message. Akala nila ako yung taong yun na dapat doon sa posisyon na yun. Binawi din nila agad na humingi sila ng sorry sa akin, ganyan. So, yun, parang kasi nga sabi daw may lumabas na daw working permit. Kung okay na daw ba sa akin, kitchen helper, ganyan. So, tapos biglang binawi. Pero, syempre, na-hurt din ako noong time na yun kasi nga, nag-expect ako na akala ko yun na yun. Pero, ayun, in-accept ko na lang talaga. And then, January 28, 2026, mga kabibs, kumuha ako ng police clearance through Metrash. Nagbayad ako ng 10 reals through ATM card. So, hindi alam ng one-step services yun na kumuha ako. Hindi ko sinabi sa kanila. Pala desisyon, bida-bida kasi ako. Kasi alam mo, excited na ako kasi nga, akala ko na, kasi ang process lang daw is 6 months. So, syempre, nagbibilang-bilang na ako noon. So, dumating na yung nakakuha na ako ng police clearance. Ito, pakita ko sa inyo. Eh, ang valid ng mga kabibis is 6 months lang ma-expire. Nung kumuha ako nung January 28, tapos nung January 29, 2026, nag-email sa akin yung Metrash na mayroon daw kulang missing documents na kailangan kong i-attach doon. Tapos, yun, in-attach ko siya. And then, February 1, 2026 ko nakuha yung police clearance ko. Sa pagkuha ko ng police clearance, mga kabibs, gagawa rin ako ng separate vlog doon. I-share ko sa inyo kung paano kumuha ng police clearance sa Metrash dito sa Doha, Qatar. June 9, 2026, mga kabibs, kumuha ulit ako ng another police clearance. Kasi nga, sabi ng one-step services na hindi daw po pwede na malapit na ma-expire yung police clearance ko. Kasi di ba nung una kumuha ako,
nasa loob na kayo ng attestation ng BOFAP sa malapit sa may Siring Road mga kabis, malapit din sa Mansura area. So, kailangan yung magbayad ng 100 reals. Kailangan ng ATM doon. Hindi sila nag-accept ng card mga kabis. Tapos, noong June 17, 2026 mga kabis, pinatawag na ako ng one-step services sa kanilang office. Doon sa unang office nila, which is doon sa may Doha Soup Mall, sa loob ng Doha Soup Mall. Kasi doon pa yung bagong location ng one-step services. Pumunta ako doon, so nag-Uber ulit ako, bother ko. Nagbayad naman ako noon ng 7 reals papunta doon kasi nga may pasok pa ako, baka malate ako. So, pinapunta ako ng one-step services sa office nila kasi nga mga kabibs, kailangan kong makuha yung aking power of attorney, English and Hungarian translator. Bago pala ako pumunta sa Hungary Embassy mga kabibs, nag-Uber na lang ako doon. 3 reals lang naman siya mula Metro, Katara Metro Station yun, papunta Hungary Embassy. Pero kung in case na pa-process ka na rin ng documents mo sa Hungary Embassy, huwag ka na lang mag-Uber. May free cargo bus naman doon mga kabibs. Kasi diba, bababa kayo doon sa may Katara Metro Station, tapos lalagay nyo lang doon Hungary Embassy, may lalabas agad doon. Free lang siya. Basta meron kayong data. Kasi ngayon sa Metro, wala nang free wifi. Kaya nakakalungkot. Hindi ko alam bakit nawala na yung wifi. After 3 days mga kabib, sabi ng one-step services sa akin, tawagan ko daw yung Hungary Embassy kung pwede ko na doon makuha yung aking police clearance with stamp at saka yung translator na English and Hungarian. So, nung after 3 days, hindi ako tumawag sa kanila kasi nga ayokong magpaluwi. Nagko-report. Tapos nung June 27, 2026 ko na tinawagan, pinalo up ko na doon sa Hungary Embassy. Buti sumagot sila. Sakto yun na Sunday day off ko ulit. Nung tumawag ako, sabi pa nung bumo ulit doon, yung sumagot, sabi niya sa akin, wala daw pangalan na Jansen. Ulit ko ulit. Sabi ko, Jansen, imposible na wala. 1 week nang nakalipas. Sabi ko ulit sa kanya. Tapos, dinoble check niya, meron na daw, pwede na daw pick up. Diba? Nakakainis na
sa travel insurance, mga kabibs, tumatanggap sila ng cash at saka card. Sa cash, dapat extra amount. Yung time na yon, buti na lang may cash ako. Naubos lahat ng cash ko. Guys. Hindi ako na-inform. Wala kasi akong card. May laman yung card ko. Actually, meron akong card. Kaso nga lang, pang bank statement ko kasi yung mga kabibs. Kaya hindi ko siya po pwede na bawasan. So, nakapag-decide
waiting na lang